Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-29 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang araw ng pista. Pagsikat pa lamang ng araw ay muling nabuhay ang buong San Diego sa saya. Nag-ikot ang mga banda ng musiko upang gisingin ang mga mamamayan at muling nag-ingay ang kampana at mga paputok. Ito ang huling araw ng pista, ang pinaka-iinabangan kaya't inaasahang mas makulay at magarbo pa kaysa sa mga nagdaang araw. Nag-uunahan sa pagpapasikat ang mga relihiyosong grupo tulad ng mga tersyaryo at mga kasapi ng Confraternity of the Holy Rosary. Namili ang mga tao ng sandamakmak na kandila, kaya't lalo pang yumaman ang mga negosyanteng insik na nagbiro pang magpapabinyag dahil sa dami ng kinita. Ngunit ayon sa mga debotong babae, milagro na kung may mag-asawang insik, sapagkat baka daw hikayatin nila ang asawa na lumipat ng relihiyon. Nagsipagsuot ang mga taga San Diego ng pinakamagarang kasuotan, mga nakaalahas, nagpapakitang yaman at kahanga-hanga ang ayos. Pati mga sugarulat sa bungero ay nagsuot ng bordadong damit at ginto. Tanging ang matandang pantas lamang ang hindi nagbago ng pananamit. Tinuligsan niya ang bisyo ng pista. Aniya'y taon-taon ay inuubos ng mga tao ang kanilang salapi sa pista, samantalang maraming tunay na pangangailangang dapat pagtuunan. Sang-ayon dito si Don Filipo, ngunit malungkot na inisip kung paano niya masasalungat ang kagustuhan ng mga nakakataas. Sinabihan siya ng pilosopo na magbitiw na lamang, bagay na nagpagunita kay Don Filipo kung may saysay pa ang tungkulin kung hindi naman karangalan kundi pasanin lamang. Puno na ng tao ang patio ng simbahan. Ang hangin ay amoy bulbura, bulaklak, insenso at pabango. Naglalakad ang mga banda, sumisipol ang mga paputok at umaalingaw-ngaw ang kampana. Magkasalubong ang mga tao at sasakyan. Nag-aalarma ang mga kabayo at nagkakagulo ang mga nilalakad ng Hermano Mayor na sapilitang nag-anyaya ng mga mapapadaan upang magkape o kumain. Madalas ay nauuwi pa ito sa kaguluhan. Isinagawa na ng Misa Mayor na pangungunahan ni Padre Salve. Naroon ang gobernador probinsyal, mga edukadong mamamayan, ilang Kastila, pati ang komandante. Nais niyang makapaninig sa sermon ni Padre Damaso na kilalang mahusay na orador. Sa isang ulat ng reporter, pinuri niya ng gusto si Padre Damaso na para raw isang tanyag na orador sa Europa. Ngunit muntik nitong hindi makapagsalita dahil sa sipon na nakuha niya matapos magpuyat at kumanta ng mga awiting Andalusian, uminom ng malamig at labis na mapagod. Pinilit siyang gamutin ng kanyang kasambahay. Pinahiran ng langis, binalutan ng tuwalya, pinainom ng itlog at alak at hindi pinag-almusal. Dahil dito, ang mga miyembro ng Venerable Third Order ay humanga sa kanyang sakripisyo habang ang mga karibal nilang Confraternity of the Holy Rosary ay tuwang-tuwang sinasabing parusa iyon ng Birhen ng Kapayapaan. Nagsimula ang prosesyon bandang 8:30. Katulad ng nagdaang araw ang ayos, ngunit ngayon ay kasama na ang Venerable Third Order. Namangha ang mga tao sa mga abito, lalo na sa mga mas luma at wasak, sapagkat mas mahal ang iyon dahil sa sinasabing mas marami itong indulhensiya. Naipakita rin dito ang panlalamang ng mga negosyante mula Europa na nagbebenta ng basahan sa halagang napakamahal upang pagkakitaan ang panatisimo ng mga tao. Marahan at magarbo ang prosesyon
May mga putok ng kwitis, tugtog ng banda at dasal ng mga nagsisiilaw. Lahat ay lumuluhod kapag dumadaan ang karo ng Birhen. Nang dumaan ito sa harap ng bahay ni na Kapitan Tiago kung saan nakadungaw sina Ibarra, Maria Clara at ang gobernador, bagyang tumingin si Padre Salve ngunit umiwas na bumati. Sa dulo ng prosesyon, isang kakaibang tanawin ang nakatawag pansin. Isang babaeng magara ang suot na may kargang sanggol ang dumaan sa harap ni Padre Salve. Nang makita ang sanggol, ang pare ay bumati ito ng masiglang, "Papa! Papa!" Nagulat ang babae, tinakpan ang bibig ng bata at mabilis na tumakbo, dahilan upang umiyak ang sanggol. Nagkindatan ang ilang malisyosong tao. Napangiti ang mga Kastilang nakakita at napapula si Padre Salve. Ngunit ang totoo, hindi man lamang niya kilala ang babae na hindi pa pala talaga roon. Sa buong kabanata, ipinapakita ang granding pista ng San Diego, ang karangyahan, kalabisan, relihiyosong pagpapakitang tao at ang iba-ibang mukha ng lipunan, mula sa payak hanggang sa makapangyarihan. Sa likod ng lahat ng ito, unti-unting lumilitaw ang tensyon, lihim, tsismis at mga di nasasabi ng bawat tauhan kasabay ng ingay at saya ng pista.